balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa gmanews.tv, ilang bahagi sa desisyong isinulat ng isang Supreme Court Justice, kinopya lang ayon sa ulat ng Newsbreak. 3 sources sa ibang bansa ang napag-alamang pinagkopyahan daw ni Associate Justice Mariano del Castillo at hindi man lang naglagay ng footnotes. Ang nasabing desisyon ay kaugnay sa usapin ng World War II Comfort Women. Sa Inquirer.net, umaani ngayon ang batikos ang sinisimulang pag-aaral muli sa kasong kudeta laban kay detained Senator Antonio Trillanes IV. Pero naging maingat sina Senator Joker Arroyo at Edgardo Angara sa pagpuna, lalo't utos na mismo ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-review sa kaso. Giit ng mga senador, tila nakikialam daw ang Malacanang sa trabaho ng Hudikatura at ng Senado. Sa Business World, rating ni dating Pangulo at ngayon kongresista na si Gloria Arroyo bago siya bumaba mula Malacanang, bahagyang gumanda ayon sa social weather stations. Ginawa ang survey mula June 25 hanggang 28. May net satisfaction rating si Ginang Arroyo na -17, mas mataas kumpara sa -53 na naitala noong Marso. At yan ang banner stories ngayong araw ng Lunes. Alright. Hi, Art! Hello! Good morning! Parang ka lang Hugh Hefner and the Playboy Bunnies, di ba? Look at that. Good morning muli sa mga bagong gising dyan. Bangon-bangon na po at oras natin ay, Arnie, kita ba? 5:50 na po ng umaga. Alright. 5:50. Yeah. Talagang meron pang translation. Okay, ito po at ready na ang ating pamalengke. Kasama siyempre si Susan, dyan po sa Commonwealth Market. Good morning, Susan! Good morning mga kapuso. Good morning, Bye, Lynn, Suzy at Connie at si Arn. Sige, mauna ka ng mamalengke. Dahil ngayon pong Lunes ng umaga, naku, namang problema na naman yung mga miss natin, yung mga nanay natin. Ano na naman ba yung mga lulutuin nila? Alam, pagka yung tinatawag ng Monday blues ng mga magulang kasi isang linggo yung iniisip nilang recipe. Anyway, mula po dito sa Commonwealth Market, nakikita natin, abalang-abala na yung mga misis sa pamimili. Kaya alamin ho natin ang presyo ng mga bilihin. Nagkaroon ho ba ito ng pagtaas? Dahil itong mga nakalipas na linggo, medyo may mga pag-ulan. So, aalamin ho natin kung nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, gaya po ng gulay, karne, at maging dito mga isda. Alam niyo ba yung mga isda ho ngayon, ang balita natin, medyo mababaho yung presyo ng mga isdang galing sa mga palaisdaan, gaya ng mga bangus at tilapia. Dahil yung iba ho, mukhang nakawala sa kanilang mga palaisdaan. Kaya ho, ibinabagsak nila yung presyo. Although, mahal ho ang presyo ng mga isdang galing sa dagat. Saka ngayon ho, ang presyo ng bangus ay medyo tumaas po ito ng 5 piso mula sa dating 85-90 pesos po ito ngayon. Tilapia, 85-90 pesos din. Ang galunggong 60 ay naging 70 pesos per kilo. Samantalang ang alumahan ay mula sa dating 80, naging 90 pesos. At ang tambakol, ayan, masarap gataan po ito, ay umaabot po ngayon sa 60. Hanggang 70 pesos per kilo. Yan yung mga prevailing prices ho ngayon dahil sinasabi ho, pagka ho weekend, kaunting mga mangingisda lang yung lumalabas. Lalo na ho, nagkaroon itong si Kaloy. So pagka ho ganyan, medyo nag-aalala din yung ating mga mangingisda. So medyo nagkaroon ho ng pagtaas sa presyo ng ilang mga nabibiling isda sa mga palengke. At speaking of isda, mamaya makakasama ho natin si Chef Nino para magbigay sa atin ng isang atakam-takam na recipe ngayong araw na ito sa ating Monday morning dito sa Commonwealth Market. At syempre, ihari po namin yan sa pagpapatuloy po ng ating pagsubaybay dito sa Unang Hirit. Back to studio. Thank you, Susan! At sa lahat ng mga misis dyan, syempre dapat nakapagsulat-sulat na sila, di ba? Lista-lista na. Lista na. Samantala, sumikat na po ang araw, kaya tara nang lumarga. Sana naman. Oo nga. Kilos-kilos na. Sana nakawisik-wisik na kayo. Kung nakakalimutan nyo, may pasok po ngayon ha. Kaya kilos na bago pa tayo ma-late at ma-hassle sa traffic. At para go ahead, Arnie. At para makaiwas, alamin natin ang latest lagay ng ating kalsada. Ito po si Lava Nubel. Maligayang araw! Ito na po ang ating kakalsadahan ngayong umagang ito ng Lunes. Opo, balik realidad tayo mga kapuso, mga kamanggagawang Pinoy dyan at mga estudyante. Naku, kailangan nakalabas kayo ng inyong mga tahanan. Ito na po muna natin ang Minjola. Sa mga oras na ito mga kapuso, napakaganda po ng magkabilang lane. Pero hindi po Minjola ang pinapakita ng aming cameraman. Yan ho ay kahabaan ng Legarda. Legarda ba? O, tama. Legarda mga kapuso, papunta ho siya ng rekto. Wala hong kaproblema, magkabilang lane po yan. Actually, itong buong intersection po ng Legarda, Recto, Minjola ay walang problema sa mga oras na ito.
Kabahan po ng A. Bonifacio Avenue via 3G naman. Makikita ko natin ngayon, naku, nagkakaroon na ng pagbagal ang kaliwang bahaging lane patungo po ng Blooming Treat. Ang kanang bahagi naman patungo ng Balintawak, mas maayos-ayos at mas tuloy-tuloy. Sa EDSA Kamuning Flyover, eto naman po ang daloy ng trapiko dyan. Sa kaliwang bahagi patungo ng monumento, walang problema. Pero sa kanang bahagi, pagkalapag ho nila mula sa flyover pababa hanggang sa EDSA Cubao ay pasakit na po. Medyo kukurot na po ang noo at lalabas sa mga wrinkles ng ating mga driver dyan at mga commuter dahil sa bigat ng daloy ng trapiko. May pakananan naman mga bus na dapat ay hindi po nagbababa sa gitnang-gitna po kasi. So yung iba kasi umiilalim. Ayan. At yung kaliwang bahagi rin may nakikita ho tayong abala. May choke point po din sa area na yan sa may palengke po. Katipunan Avenue naman po tayo mga kapuso. Walang problema rin ho ang magkabilang lane sa mga oras na ito. Sa South Luzon Expressway naman, sa may Nichols, makikita rin ho natin ngayon ang tuloy-tuloy din pong daloy ng trapiko ng magkabilang lane sa South Luzon Expressway. May coding tayo ngayong araw. Mga plakang nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang ating update sa ating mga kasadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kalsada. Love you, bears, smile, and everything. And sayuan natin ng morning. Narito na po, tutok na ang mga nagbabago balita sa Unang Balita. Watch it.